who found the Lord, no? Who the Lord found, because everything has already been written. Can we start with that? What 26 years ago, what happened? Actually, you find the Lord through His Word. Kaya sabi, always seek my face. So you only find the Lord when you find Him in His Word. Without reading the Bible, you will not know Him. The Lord already knows all of us, our beginning and end. But even the number of our hairs. Yes, oo. Even the number of our hairs, and yun yung ganun ka-amazing ang ating Diyos. Can you imagine Him creating the world, the universe, and kung minsan nawawalan tayo ng faith dahil may problema tayo, akala natin tapos na ang mundo, parang ano na tayo, we worry so much. And yet, God is just waiting for us to call upon Him. Itong mga ingay sa politika, Miss Ku. Miss Ku ba? Pwede ba? Pwede naman. Miss na ho ako ngayon. Miss. Itong mga ingay na nagaganap sa ating bansa. Hindi lang ingay ng tao, hindi ingay din ng kalikasan. Dalawang malakas na bagyo, Tino, Uwan. Tapos ng earthquake pa doon sa Cebu, earlier, and Davao. And also Bacolod, may mga namatay din. Maraming places. Pero itong nagaganap na itong natural disasters at saka man-made disasters, this corruption in government that really has gotten the ire of the people. People are angry. What is your thinking? Will this stop? Will the greed among some government officials, whether local or national, these natural disasters, so-called natural disasters, sometimes sinasabi akot ka, no? Anong paningin mo? Anong nakikita mo na tulay para magbago talaga ang mundo kasama ng ating bansang Pilipinas? Well, sabi mo nga kanina, Sir Joey, that ang takot sa Diyos napaka-importante. Also, pagmamahal sa Diyos. Pero ang nakasulat, dahil I believe we are living in the end times, and the Bible has revealed, actually, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka maniniwala. Pero ang sabing ganon, that times are going, evil is even going to escalate as the coming of the Lord is getting near. So, hindi ba yung nangyayari ngayon sa gobyernong corruption, nakakashock? Kasi sobrang, yung tawag natin ang kapal ng mukha. Talaga, sobrang too much greed na wala ng conviction. Okay, so, inaalaw din ni Lord lahat ito to show our country exposing sin in our government, also sa tao. Na sana whatever is happening now, we would seek His face. Kaya yung protesta, kahit ilang milyon ang pumunta sa streets without bringing our Savior there, without bringing prayer, hindi kikilos ang Diyos. Because in 2 Chronicles 7:14, ang sabi ng Panginoon, if my people, ang tawag niya sa Christian, His people, kasi Christ, di ba? I-A-N. If my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face, turn from their evil way, pray and turn from their evil ways, then that's the time that He will hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. Until we repent as a nation from idolatry. Idolatry kasi is anything that takes away the focus on Jesus Christ. He is the one that died on the cross, saved us from our sins, and He's the one who was brought back to life. Kaya siya lang ang nakakarinig ng ating dasal. Actually, yung sabi po ninyo na yung mga disasters na yan, it is an act of God. Nobody can turn the clouds, the rain, hindi naman yan madadala
unless ang Diyos ang nagdi-decide niyan. But if you know the work of the enemy, si Satanas, he is an accuser of the brethren. Ibig sabihin, araw-araw, he accuses the people who are sinning against God para magdala ng, yun nga, pagka may kasalanan kasi, malas ang kadikit. Merong ang sinasabi ng Bible sa Romans 6:23, the payment of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. So actually, salvation is the most important thing for this country. But if the religious leaders will continue to teach idolatry, dasal sa Diyos-Diyosan, our country will remain unfavored. Laging magkakaroon ng problema.